Magandang araw o gabi man, Pilipinas! Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFWs around the globe. Ngayon mga kababayan, ating talakayin itong mayor ng Davao. Walang iba kundi ang anak ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, itong si Mayor Baste Duterte. Medyo na highlights ito mga idol at kababayan dahil nga po sa kanyang drug war binuksan like father like son. Dahil sa kasalukuyang administrasyon ay medyo hindi na ipagpatuloy ng administrasyong Marcos yung nasimulang drug war ni dating Pangulong Duterte. Ang kasalukuyang administrasyon ay lumihis ng landas patungo nga po dito sa direksyon ng drug wars kung saan noon ay maraming buhay ang nawala, pero sa ngayon gusto ng administrasyong Marcos na magiging non-bloody drug wars ito. At medyo nagtaasan na ang kilay dahil ngayon sa kasalukuyan, alam naman po natin mainit ang drug war noon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Yan po ang dahilan kung bakit ang ICC ay nanghimasok na. At sa ngayon, maganda tahimik na nilalabanan ng Marcos administrasyon itong droga na hanggat maaari walang buhay na nawawala. Managot ang dapat managot sa maayos na paraan. Para makuha natin ang naratibo, mga kababayan, pakinggan natin ang balitang ito. Sa first day, drug war nito ni Mayor Baste Duterte. Hindi pa man nag-iinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban sa illegal na droga. Umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust Kaagad ang bumulagka. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin si Igonia sa detalye? Anong rason nila? Ilang araw matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Biyernes, Marso 22, 5 na ang naitalang namatayan ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar Martin alias Win. Nakumpista mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street value, hinihinalang marijuana na nasa 6,000 pesos ang street value at isang .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang suspect sa isinagawang drug bust operation ng Buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Etulan PNP ang isang Jemure dresser sa isinagawa ring buy-bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalaga, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu na aabot sa 48,860 pesos ang street value. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, patay rin ang top 5 high-value target sa drugs watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad alas 3:35 ng madaling araw nitong linggo sa isinagawang drug buy-bust operation ng Tubo Police Station sa Barangay Mintal. Kinilala ang suspect na si alias Timoy na residente lang din sa naturang lugar. Ayon sa report, bumunot ng .38 na baril ang suspect nang malaman niyang pulis na ang kanyang katransaksyon. Kaya inunahan na ng mga operatiba dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Na-recover mula sa suspect ang 1.5 grams na shabu na aabot sa 27,000 pesos ang street value. Nitong linggo din ng hapon, nasawi din ang matapos manlaban sa mga tauhan ng Santa Ana PNP ang isang Emmanuel Avila sa Sitio Coria sa Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Ang suspect ay number 1 high-value target ng PNP sa Davao City. Na-recover mula sa posisyon ni Avila ang hinihinalang shabu na may timbang na 53.79 grams
naaabot sa 365,772 pesos ang street value. Hindi naman sa lahat ng ito yung pahayag ng Davao City Police Office. is may patayan, no? May voluntaryo na para sumurrender. Mayroon Ang naman, sa hindi amin naman daw lang ma'am, lahat. sa Davao City Police Office, Patayan lang, may sumuko naman. Siyempre, yung kapulisan natin ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan Which is tama naman. Mas mainam mo na yung maunahan mo na kaysa naman buhay mo ang mawala. Inosente ma'am na maaaring mabiktima sa mga tao na under influence. Pero ang illegal tanong nga drugs. ng So, karamihan, sabi dito, ma'am, nasa trabaho tamang lang, proseso wala po kami ba? inaano, ma'am, from the statement of the mayor, but then it was the morale of the PNP of the DCPO po. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, hindi na ito bago sa mga tauhan ng Davao City PNP dahil dati pa naman ang kampanya nila laban sa illegal na droga. Dagdag pa ng opisyal, lalo pang dumoble ang kanilang pagpursige na mahuli ang mga sospek na sangkot dito. Yes, ma'am, ang Davao City Police Office, prior to the statement of the City Mayor, Mayor Baste Duterte, ma'am, no? Hindi naman ito bago sa amin, ma'am, kasi prior to the statement, as per Mayor, ang Davao City Police Office po naman is may kampanya na against illegal drugs, no? And then, sa mga accomplishment ng ating kapulisan, may mga nanlaban at saka voluntaryo na Automatic yung sumurrender sa laban. ating kapulisan during bypass operation. Huwag nyo But nang with the asahan. statement of the city mayor with the war on drugs, no? Mga naglaban, Nagbubos ng moral dito sa PNP ng Alam niyo na. DCPO. With the statement of the mayor, ma'am, dublihin namin yung effort namin to eradicate illegal drugs within the city. This is to protect the lives of many, ma'am. Tiniyak naman ni Mayor Baste Duterte na tuloy-tuloy ang kanyang deklarasyon kung hanggang kailan na kailangan. so tuloy-tuloy ito. Okay, yun, like I said, like I mentioned earlier, I talked to the barangay captain sa mga urbanized nato ng mga densely populated barangays nato. Mao ko no gyud ilang po gyud. Yan din sa So, mga barangay. usbon Mga ako barangay, dere. yan daw ang mga problema. Kung di mo mohawa, di mo mo undang, Hindi daw alis, hindi daw hihindo at hindi kayo aalis. nga Papatayin. madaot ang family, ang Mayor. mga community tungod lang nga na for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato, kay mamaligya Gusto kag lang daw droga. yayaman. Bibinta ka ng droga. Imong tauto na lang ito tungod sa imong because of your Sirain greediness. Yung tao. Yun talaga. Mula dito sa Davao Patayin City, ka. ako si Matapang, Matapat. Ayun ang humusga mga idolo. At ika nga lang muna ha. Nag-declare ng war on drugs ang Davao City sa pangunguna sa mando nito ng butihing Mayor Baste Duterte. So ibig sabihin hindi drug free ang Davao kaya nag-declare Marami pa rin pumapasok po diyan. Mga kababayan, kayo nang humusga riyan ha. Palagay ninyo, tama ba ang tinahak ni Mayor Baste Duterte? Taliwas dito sa kagustuhan ng administrasyon, non-bloody drug war. Pero kay Baste, sinunod niya kung anong kagustuhan niya. Like father, like son, ika nga. Dahil diyan na ang ikinamumulat at kagustuhan daw ng taong bayan. Sugpuin ang droga sa madugong paraan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe. Thank you so much mga idolo.